Noong gabing iyon tinawag ako ng sarili kong anak, si Jose, na kasambahay sa sarili kong tahanan sa harap mismo ng asawa niyang si Maria. Ang hiyang iyon, ang kawalan ng utang na loob na ipinakita nila parang may punyal na tumarak sa puso ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Pinamahalaan ko ang bawat kusing mula sa aking negosyo para mapanatiling perpekto ang bahay na ito para sa kanila. Ngunit para sa kanila ako'y tila hangin lamang isang nag-iisang nilalang na sa huli na pagpasyahan nilang wala ng pakinabang. Umalis ako sa bahay na yon, dala lang ang aking pitaka, wasak ang dangal. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, mayroon akong isang lihim na yaman. Isang alas na protektado ng isang huling habilin na hindi nila kailanman nasilayan. Ang matandang itinuring nilang isang piyon siya na ngayon ang magiging mangangaso. Gusto nila akong mawala maging pipi, hinubaran ng dangal. Ngunit hindi lang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na maikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Kung naranasan nyo na rin ang pakiramdam na maging dayuhan sa sarili ninyong tahanan, pakiusap, i-like at i-share ninyo ang video na ito. At mag-iwan ng komento sa ibaba, saan kayo nanonood, ibahagi nyo ang inyong kwento. Alam nyo, may mga bagay pala sa pagtanda na hindi kailanman ibinabala sa atin ninuman. Hindi ito yung nananakit na mga kasukasuan tuwing umaga o yung salamin sa mata na palagi mong nalilimutan kung saan mo nailapag. Hindi rin ito yung mga pagbisita sa doktor na parang nagbibigay na lang ng ulat sa dahan-dahang pagkasira ng ating katawan. Ang tunay na pagsubok ang pinakamabigat na dala ng pagtanda na hindi nila sinasabi sa atin ay ang ating sariling mga anak. Ako si Walter Prescott, pero mas kilala sa tawag na Walt ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. At sa pagtatapos ng kwentong ito, maintindihan nyo kung bakit ang listahan ng mga taong iyon ay napakaikli na lamang. 67 taong gulang na ako. 41 taon ng buhay ko ginugol ko sa pagbuo ng isang pangarap. Isang negosyo sa landscaping na nagsimula sa isang kinakalawang na truck, 2 empleyado, at isang taimtim na panalangin na sana-sana ay huwag bumigay ang makina sa gitna ng biyahe. Ngayon, ang Prescott & Sons Landscaping mayroon ng 14 na truck at 32 empleyado. Nakakuha kami ng mga kontrata sa kalahati ng mga malalaking gusali sa buong probinsya. Sons. Mga anak. Iyan ang ipinangalan ko dahil buong puso akong naniwala na balang araw gugustuhin din ni Jose, ng aking kaisa-isang anak, na maging bahagi nito. Sana pala iba na lang ang ipinangalan ko. Isipin niyo ang bahay ko. Isang bahay na may 4 na silid tulugan sa Maple Ridge Drive. Hindi ito marangya pero matatag. Ito yung tipo ng bahay na kapag nakita mo, masasabi mong may taong nagsikap dito. Binili ko ito noong 1988. Dito ko pinalaki si Jose, mag-isa, matapos kunin ng karamdaman ang kanyang ina, ang aking pinakamamahal na si Elena. 12 taon pa lang si Jose noon. Kami lang dalawa. 2 kaluluwa sa isang malaking bahay, madalas, ang hapunan namin ay cereal na lang na kinakain namin sa kusina habang nagkukwentuhan tungkol sa eskwela at sa mga pangarap niya. Ibinigay ko sa batang iyon ang lahat. Lahat-lahat ng mayroon ako. At iyon pala ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang bawat sulok ng tahanang ito ay may alaala. Ang hagdanan kung saan ko siya tinuruang bumilang. Ang bakuran kung saan kami naglalaro ng bola pagkatapos niyang gumawa ng takdang aralin. Ang kusina kung saan ang amoy ng sinangag tuwing umaga ay sumisimbolo sa pag-asang dala ng bagong araw. Ang bahay na ito ay hindi lang basta istruktura ng kahoy at semento. Ito ang santuwaryo namin. Ang pundasyon ng lahat ng pinaghirapan ko. Ang negosyo para sa akin, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-iwan ng isang pamana. Isang legasya. Ang pangalang Prescott ay naging simbolo ng kalidad at tiwala sa aming lugar. Mula sa pag-aayos ng hardin ng isang maliit na kapilya hanggang sa pagdidisenyo ng malalawak na landscape ng mga bagong subdibisyon, ang pangalan namin ay nandoon. Bawat halamang itinanim, bawat damong ginupit lahat ay may kasamang pawis at dangal. Sa loob ng maraming taon, iyon ang naging buhay ko. Isang simpleng ikot ng trabaho, bahay, at pagiging isang ama. Nakita ko si Jose na lumaki, magbinata, makapagtapos, at sa huli ikasal. Payapa ang lahat. Tahimik. Hanggang sa isang araw, 3 taon na ang nakalilipas ang kapayapaang iyon ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Nagkaroon ako ng bahagyang atake sa puso.
Walang seryoso, sabi ng doktor, pero isang babala. Bawasan ang stress, Walt, sabi niya. Mag-relax ka. At doon pumasok ang anino sa pinto ng aming tahanan. Dumating si Jose sa ospital, may dalang bulaklak, at mayroong isang malawak na pag-aalala sa kanyang mga mata. Yung tipo ng pag-aalala na ngayon ko lang napagtanto ay ang itsura ng mga taong nagsisimula ng kumalkula ng halaga ng iyong mga ari-arian. Dad, sabi niya habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Nag-usap na kami ni Maria. Gusto naming alagaan ka. Lilipat na kami sa bahay. Para matulungan ka para masigurong okay ka. Tinitigan ko siya. Ang anak ko. Ang dugo ko. Ang lalaking binuhat ko sa aking mga balikat noong bata pa siya. Sigurado ka ba, anak, tanong ko. Dad, ikaw na lang ang mayroon ako. Hook, line, and sinker. Naniwala ako. Isang ama na nangungulila sa kalinga, isang matandang lalaki na natakot sa sarili niyang kahinaan, naniwala ako. Binuksan ko ang pinto ng aking tahanan. Ang santuwaryo ko. At pinapasok ko sila. Hindi ko pa alam noon na ang pagbukas ng pinto para sa kanila ay ang pagsasara ng pinto sa kapayapaan na 41 taon kong pinaghirapan. Ang anino na matagal nang nag-aabang sa labas ay nasa loob na. Dahan-dahan, walang ingay, unti-unting nilalamon ang liwanag. Nagsimula sa maliliit na bagay. Isang komento tungkol sa mga lumang gamit. Isang mungkahi na baguhin ang ayos ng sala. Mga bagay na sa unay parang walang mali siya, ngunit sa paglipas ng panahon nararamdaman mo ang tunay na layunin. Hindi ito pag-aalala. Ito ay pag-aangkin. At doon, sa gitna ng tahimik na simula ng aking pagtanda, sa loob mismo ng mga pader na itinayo ko, isang bagong kabanata ang nagsimula. Isang kabanata ng mga ngiting hindi abot sa mata at mga salitang matatamis ngunit may lason. Ang anino bang iyon ay simula na ng isang mas malaking unos o isang simpleng pagsubok lang na dala ng pagbabago? Iyan ang tanong na paulit-ulit kong tinanong sa aking sarili bago pa huli ang lahat. Ang lahat ay nagsimula sa isang silid sa ospital. Malamig. Puti ang lahat, ang mga pader, ang kumot, ang uniforme ng mga nurse. Ang tanging tunog na maririnig mo ay ang mabagal at ritmikong tunog ng makina sa tabi ko, isang paalala na ang puso ko, pagkatapos ng 67 taon, ay nagsisimula na ring mapagod. Hindi naman ito malubha, sabi ng doktor. Isang maliit na episode, sabi niya. Isang babala. At ang payo niya sa akin ay simple lang, Walt, kailangan mong iwasan ang stress. Magpahinga ka. Panahon na para magdahan-dahan. Madaling sabihin, pero para sa isang taong sanay na magtrabaho mula umaga hanggang gabi, ang salitang magdahan-dahan ay parang isang wikang banyaga. Sa gitna ng aking pag-iisa at pangamba sa loob ng puting silid na yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Jose. Ang aking anak. May dala siyang isang pumpon ng mga bulaklak, at sa kanyang mukha nakikita ko ang isang malalim na pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng takot. Lumapit siya sa aking kama, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot sa akin ang mga bulaklak. Sa sandaling iyon, lahat ng takot ko ay napalitan ng kalinga. Ang ama sa loob ko ay muling nabuhayan. Ang aking anak, nag-aalala siya para sa akin. Dad, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hinawakan niya ang aking kamay, at ang higpit ng hawak niya ay nagsasabing, nandito lang ako. Ngayon, kapag binabalikan ko ang eksenang iyon, nakikita ko na ang lahat ng may ibang mata. Ang pag-aalalang iyon sa kanyang mukha, iyon pala ang ekspresyon na ginagamit ng mga tao bago nila simulang bilangin kung magkano ang maiiwan mo sa kanila. Pero noong nakahiga ako sa kama ng ospital, mahina at mag-isa, ang nakita ko lang ay pagmamahal. Purong pagmamahal ng isang anak sa kanyang ama. Umupo siya sa tabi ko at nagsimula kaming mag-usap. Kinumusta niya ako. Tinanong kung ano ang sabi ng doktor. At pagkatapos huminga siya ng malalim na parang may mabigat siyang sasabihin. Dad, ulit niya. Nag-usap na kami ni Maria. Tumingin siya sa aking mga mata at sa pagkakataong iyon, ang kanyang tingin ay puno ng sinseridad. O iyon ang akala ko. Nag-aalala kami sa'yo. Hindi pwedeng mag-isa ka lang sa bahay. Lalo na ngayon. May humaplos sa puso ko. Ang pakiramdam na may nag-aalaga sa'yo na hindi ka nag-iisa sa mundo. Iyon ang naramdaman ko. Anong ibig mong sabihin, anak, tanong ko. At doon niya sinabi ang mga salitang nagpabago sa lahat.
Ang mga salitang inakala kong sagot sa aking mga panalangin, pero simula pala ng aking pinakamalaking pagsubok. Gusto naming lumipat sa bahay, Dad, sabi niya. Doon na kami titira sa'yo. Para may kasama ka. Para may mag-aalaga sa'yo. Si Maria ang mag-aasikaso ng bahay at ako naman ang tutulong sa mga kailangan mo. Ayaw naming mangyari ulit ito na wala kang kasama. Natahimik ako. Sa loob-loob ko, nagtatalo ang isip ko. Ang isang bahagi sa akin ay nagsasabing, ito na, Walt. Ito na ang sagot. Magkakasama na kayo ng pamilya mo. Ang bahay na yon na naging malungkot at tahimik mula nang mag-asawa si Jose ay muling magkakaroon ng buhay. Maririnig ko na ulit ang tawanan. Magkakaroon ng amoy ng nilulutong pagkain mula sa kusina. Hindi na ako mag-iisang kakain ng hapunan. Pero may isang maliit na tinig sa aking isipan na nagtatanong. Isang munting pagdududa. Ngunit madali ko itong isinantabi. Bakit ako magdududa, ito ang anak ko? Dugo ko. Tinitigan ko siya, naghahanap ng anumang senyales ng pag-aalinlangan sa kanya. Ngunit wala. Ang nakita ko lang ay isang anak na gustong alagaan ang kanyang ama. Dad, sabi pa niya, at sa pagkakataong ito, mas humigpit ang hawak niya sa aking kamay. Ikaw na lang ang mayroon ako. Iyon na. Yung mga salitang iyon, ikaw na lang ang mayroon ako. Iyon ang tumunaw sa lahat ng natitira kong pag-aalinlangan. Paano mo tatanggihan ang isang pakiusap na galing sa puso? Paano mo sasabihin hindi sa iyong kaisa-isang anak na nagsasabing ikaw na lang ang natitira sa kanya? Tumango ako. Isang mabagal na tango. At sa aking pagtango, nakita ko ang isang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Ngunit noon, ang interpretasyon ko ay isang ngiti ng ginhawa. Salamat, Dad, sabi niya. Salamat. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling ako sa ospital, ang tanging nasa isip ko ay ang kanilang paglipat. Ang pag-asa. Ang kagalakan na muling mabuo ang aking pamilya sa ilalim ng isang bubong. Ang 4 na silid tulugan sa Maple Ridge ay hindi na magiging malaki at malungkot. Magkakaroon na ng mga bagong alaala na mabubuo sa bawat sulok nito. Naniwala ako ng buong puso. Hook, line, and sinker, sabi nga sa Ingalls. Lubos akong nagtiwala. Ngayon, alam ko na. Ang desisyong iyon, na ginawa ko sa isang silid na amoy gamot at sa gitna ng aking kahinaan, ay ang simula ng lahat. Hindi ko pa nakikita ang buong larawan. Ang nakikita ko lang ay isang piraso ng puzzle na inakala kong bubuo sa aking buhay. Ang tanong na bumabagabag sa akin ngayon ay ito, ang pagkalkulang nakikita ko na ngayon sa kanilang mga mata, totoo ba yon mula pa noon o ito ba ay isang ilusyon lamang na nilikha ng aking pag-iisa at takot? Ang sagot ay mas masakit pa kaysa sa aking inaakala. Bago tayo magpatuloy, kailangan kong huminto sandali. Kailangan nating pag-usapan si Maria. Ang asawa ni Jose. Dahil si Maria ay karapat-dapat sa isang sariling pagpapakilala. Si Maria Prescott, na dating Maria Stills mula sa Beaumont, Texas, ay yung tipo ng babae na kapag mumiti kitang-kita mo ang lahat ng kanyang mga ngipin. Perpekto. Kumpleto. Ngunit sa likod ng perpektong ngiting iyon, walang anumang sinseridad. Walang init. Para kang nakatingin sa isang magandang porselana na manika maganda, ngunit malamig kapag hinawakan. Mayroon siyang kakaibang kakayahan. Ang kakayahang sabihin ang mga pinakamasasakit na salita sa pinakamalambing na paraan. Para siyang nagbuhos ng siling labuyo sa isang baso ng chocolate milkshake at iniabot ito sa iyo nang may isang matamis na ngiti. At ikaw iinumin mo ito dahil ang ganda ng pagkakabigay sa iyo. Pero sa loob sinusunog na pala nito ang iyong lalamunan. Noong unang mga buwan nila sa bahay, sinubukan kong huwag pansinin. Ang bahay na 4 ang silid tulugan sa Maple Ridge, na dating tahimik, ay biglang nagkaroon ng ibang klase ng ingay. Hindi ingay ng tawanan kundi ingay ng mga yabag na palaging tila may binabantayan. Madalas, kapag papasok ako mula sa hardin, pagod galing sa pag-aayos ng mga halaman, sasalubungin niya ako sa may pinto ng kusina. Ang kusina na dati lugar ng aming masasayang alaala ni Elena, ngayon ay naging entablado na niya. Mag-aalok siya ng isang basong tubig, at sasabihin niya sa isang boses na puno ng pag-aalala. Dad, mukha po kayong pagod. Isang simpleng pangungusap. 4 na salita. Ngunit ang diin ay palaging nasa salitang pagod. Pagod. Paulit-ulit sa isip ko.
Ang paraan niya ng pagtingin sa akin mula ulo hanggang paa para akong isang lumang silya na matagal nang nakatambak sa sala at pinag-iisipan na kung dapat na bang ilabas. Hindi ito pag-aalala. Ito ay isang pagtatasa. Isang pagsusuri. May isa pang pagkakataon na aalala ko. Ako'y nasa hagdanan, inaayos ang isang pundidong bumbilya. Isang bagay na ginagawa ko na sa bahay na ito sa loob ng mahigit 30 taon. Nakita niya ako mula sa ibaba, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa sala, malambing ngunit may tila babala. Dad, sabi niya. Sigurado po ba kayong dapat pa kayong gumagawa niyan sa edad niyo po yan? Sa edad ko. Sa edad ko. 65 taong gulang pa lang ako noon. 65. Malakas pa. Ang mga kamay na ito na nagtayo ng isang negosyo mula sa wala, kaya pa ring magpalit ng bumbilya. Umaakyat na ako ng hagdan bago pa man ipanganak ang mga magulang niya. Pero ano ang ginawa ko? Umiti lang ako. Isang pilit na ngiti. At sinabi kong kaya ko pa, Hija. Salamat sa pag-aalala. Umiti ako dahil iyon ang tama. Dahil pinalaki ako ng maayos. Umiti ako dahil sa panahong iyon, buong puso pa rin akong naniniwala na ang pamilya ay pamilya. Na ang respeto ay dapat ibigay, kahit na ang kapalit ay isang maliit na kirot sa iyong dibdib. Kailangan ko pa palang matutunan na ang paniniwalang iyon ay may hangganan. Ang mga komentong tulad niyan ay unti-unting dumami. Parang maliliit na patak ng ulan na sa simulay hindi mo pinapansin, hanggang sa hindi mo namamalayan basang-basa ka na pala at nilalamig. Ang dating kapayapaan sa aking tahanan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Isang katahimikan na puno ng mga hindi sinasabing salita. Nararamdaman ko ang kanyang mga mata sa aking likuran kapag ako'y nagkakape sa umaga. Naririnig ko ang mga bulungan nila ni Jose sa kanilang silid kapag akala nila ay tulog na ako. Ang pinakamasakit ay nakikita ko ang epekto niya kay Jose. Ang anak kong dati simple lang at masayahin ay unti-unting nagiging anino niya. Nagsisimula na siyang magsalita gamit ang mga salita ni Maria. Nagsisimula na siyang tumingin sa akin gamit ang mga mata ni Maria. Si Maria ang nagtatanim ng binhi ng pagdududa sa isipan ni Jose at si Jose, dahil sa pagmamahal o marahil sa takot, ang siyang nagdidilig nito araw-araw. Unti-unti, naramdaman kong ako'y nagiging isang bisita sa sarili kong bahay. Ang aking paboritong upuan sa sala ay tila hindi na kasing komportable. Ang aking mga gamit sa opisina ay tila nagagalaw kapag wala ako. Ang bahay na binuo ko, na bawat sulok ay simbolo ng aking pagmamahal at pagsisikap, ay unti-unting nagiging teritoryo nila. Ako ang matandang lalaki sa sulok. Ang ama na kailangang alagaan. Ang pundasyon ng bahay na unti-unti nilang tinatabunan ng bagong disenyo, isang disenyo na hindi ako kasama. Pinilit kong maniwala na lahat ng ito ay nasa isip ko lang. Na marahil dala lang ito ng aking pag-iisa. Ng aking edad. Pero sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, at ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng sarili kong puso, alam ko ang totoo. Ito ay hindi lang basta pagbabago. Ito ay isang plano. Ang tanong na bumabagabag sa akin gabi-gabi ay ito, ang pagiging magalang ko ba, ang pagngiti ko sa bawat masasakit na salita, ay sapat na para mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang ito, o ito na mismo ang magiging dahilan ng aking pagbagsak. Sa totoo lang, para maging patas, ang unang taon nila sa bahay ay hindi naman naging masama. Hindi ito yung uri ng pamilyang makikita mo sa pelikula na puno ng tawanan sa hapagkainan araw-araw, pero may mga pagkakataon na nararamdaman kong marahil ito ay gagana. Marahil tama ang naging desisyon ko. Si Jose, sinusubukan niyang tumulong sa hardin tuwing Sabado. Aminado ako, hindi siya kasing galing ng mga tauhan ko. Ang kanyang pagbubungkal ng lupa ay tila hindi sigurado, at ang kanyang paggupit ng damo ay palaging may mga bahaging naiiwanan. Pero sinusubukan niya. At para sa isang ama, ang makita ang pagsisikap ng isang anak, kahit na hindi perpekto ay sapat na. Isang maliit na bagay, pero pinahahalagahan ko. Si Maria naman, nagluluto siya tuwing Linggo. Walang espesyal. Hindi ito yung mga luto ni Elena na hinahanap-hanap ko pa rin hanggang ngayon. Pero nakakain naman. May pagkain sa mesa na pinagsasaluhan naming lahat. At sa mga sandaling iyon, habang tahimik kaming kumakain, pinipilit kong isipin na ito na ang bagong normal. Isang pamilyang sinusubukang mabuo muli.
Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, sa gitna ng mga pilit na ngiti at mga mababaw na pag-uusap, may isang tunay na liwanag sa bahay na iyon. Isang purong sinag ng pag-asa na nagbibigay sa akin ng dahilan para bumangon tuwing umaga. Ang aking apo. Si Miguel. 12 taong gulang pa lang siya noon. Isang payat na bata na may ilong na minana sa akin, at mga mata na hawig sa kanyang lola, si Elena. Ang bawat pagtitig niya ay nagpapaalala sa akin ng pagmamahal na minsan nang nagpunan sa tahanang ito. Si Miguel ang nag-iisang liwanag sa bahay na iyon. Ang kanyang presensya ay parang sariwang hangin sa isang kulob na silid. Ang kanyang tawa ay musika sa aking pandinig. Ang aming paboritong lugar ay ang beranda sa likod bahay. Doon, may 2 lumang silya na yari sa yantok, na nakaharap sa hardin na ako mismo ang nagtanim at nag-alaga sa loob ng maraming taon. Ito ang aking munting paraiso. Ang aking tahimik na kanlungan. At ito rin ang naging mundo naming dalawa ni Miguel. Gabi-gabi, pagkatapos ng hapunan, habang si Jose at Maria ay abala sa panonood ng telebisyon o sa kani-kanilang mga telepono, tatakas kaming dalawa. Upo kami sa mga silyang yantok at doon kami magkukwentuhan. Tungkol sa baseball. Tungkol sa kanyang mga kaklase. Tungkol sa mga pangarap niya na maging isang piloto balang araw. Ang kanyang mga kwento ay simple lang, puno ng pagiging inosente ng isang bata. Ngunit para sa akin, ang mga kwentong iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil sa mga sandaling iyon, nararamdaman kong ako ay hindi lang isang matandang lalaki na kailangang alagaan. Ako si Lolo Walt. Ang kanyang Lolo Walt. Lolo Walt, sabi niya minsan, habang nakatingin kami sa mga bituin na unti-unting lumalabas sa kalangitan. Kayo po yata ang may pinakamaraming kwento sa lahat ng taong kilala ko. Napangiti ako. Isang tunay na ngiti mula sa puso. Dahil siguro, apo, sagot ko. Ako rin ang may pinakamaraming pagkakamali sa lahat ng taong makikilala mo. At tatawa siya. Diyos ko, ang tawa ng batang iyon. Isang tawang walang halong pagkukunwari. Isang tawang nagpapagaan sa lahat ng bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Iyon ang aming ritual. Kwentuhan sa beranda. 2 kaluluwa, magkaiba ng henerasyon, ngunit nagkakaintindihan sa isang paraan na hindi na kailangan ng maraming salita. Siya ang dahilan kung bakit tiniis ko ang mga matatalim na salita ni Maria. Siya ang dahilan kung bakit pinipilit kong unawain ang pagbabago sa ugali ni Jose. Dahil sa dulo ng bawat nakakapagod na araw, alam kong may naghihintay sa akin sa beranda. Isang batang lalaki na nakikinig, isang batang lalaki na nagpapahalaga. Pero may isang bagay tungkol sa liwanag. Minsan, ito ang nagpapakita sa iyo kung gaano na pala kadilim ang lahat ng nasa paligid mo. Ang init at sinseridad ng aming mga pag-uusap ni Miguel sa beranda ay lalong nagpapatingkad sa lamig at katahimikan sa loob ng bahay. Ang kanyang mga tanong na puno ng kuryosidad ay kabaligtaran ng mga tanong ni Maria na puno ng pagtatasa. Ang kanyang mga yakap bago matulog ay lalong nagpaparamdam sa akin ng distansya sa pagitan ko at ng sarili kong anak. Ang sinag ng pag-asa na dala ni Miguel ay siya ring nagsisilbing ilaw na nagpapakita sa akin ng mga bitak sa pundasyon ng aming pamilya. Mga bitak na pilit kong hindi pinapansin, mga lamat na tinatakpan ko ng pag-asa. Ngayon, naiisip ko marahil, iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang pagkakaroon ng isang bagay na napakaganda at napakapuro sa gitna ng isang bagay na unti-unting nabubulok. Nagbibigay ito sa iyo ng pag-asa. Ngunit ginagawa ka rin itong mas mulat sa katotohanang sinusubukan mong takasan. Ang liwanag na dala ni Miguel sapat na kaya ito para itaboy ang dilim na unti-unting kumakain sa aming tahanan o ito ba ay isang panandaliang kanlungan lamang bago pa man dumating ang pinakamalakas na bagyo? Ang unang taon ay lumipas ng medyo tahimik. Ngunit pagpasok namin sa 2nd taon ng aming pagsasama sa bahay, doon ko naramdaman ang pagbabago. Dahan-dahan. Unti-unti. Parang hamog sa umaga na unti-unting lumalapot, nagiging isang makapal na ulap na lumalamon sa lahat ng liwanag. Nagsimula si Jose sa isang tinatawag kong lihim na kampanya. Hindi ito hayagang pag-atake. Hindi ito tuwirang pagbangga. Ito ay parang maliliit na patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa iyong sistema, hindi mo mararamdaman agad ang epekto. Sa hapagkainan, habang nagkakape kami sa umaga, casual lang niyang babanggitin, "Dad, ang tingin ko po, malaking tulong kung may bagong liderato ang kumpanya." Hindi siya nakatingin sa akin.
Nakatingin siya sa tasa niya o sa bintana na parang nag-isip lang ng malalim. Alam niyo po, ang ibang mga dating pamamaraan medyo napag-iwanan na tayo. Baka po nawawalan na tayo ng mga kontrata dahil doon. Minsan naman, habang nagbabasa ako ng dyaryo sa sala, at papalapit siya na parang kukuha lang ng tubig, maririnig ko, Dad, panahon na rin po siguro para isipin ang kinabukasan. Ang henerasyon natin ngayon iba na ang takbo ng isip. Mas mabilis, mas moderno. Tinitignan ko lang siya sa ibabaw ng aking tasa ng kape. Ang puso ko, kumikirot ng bahagya sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kinabukasan ng Prescott and Sons iyon ang kinabukasan na pinaghirapan ko, itinayo ko gamit ang aking dalawang kamay. Maayos naman ang kinabukasan mula sa kinaupuan ko, anak, sagot ko. Pilit kong pinapanatili ang kalmado kong boses, kahit na sa loob-loob ko ay kumukulo na ang dugo ko. Ngumiti lang siya. Ngunit ang ngiting iyon hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Walang init. Walang sinseridad. Parang isang aktor na nagtatanghal ng isang papel na hindi naman niya gusto. At si Maria. Siya ay palaging nasa malapit. Palaging kasama sa mga pag-uusap na iyon. Hindi siya kailanman nagsasalita. Hindi siya kailanman nagbibigay ng komento. Siya ay naroroon lang. Ang kanyang presensya ay parang isang silent observer, isang anino na laging nakabantay. Parang isang chess player na tahimik na nakaupo habang ang kanyang kasama ay gumagawa ng galaw na siya mismo ang nagmungkahi. Ang kanyang mga mata sinusuri niya ang bawat reaksyon ko, ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng aking mukha. Ang kanyang ngiti ay nakatago, ngunit ramdam ko ang pagtatasa. Sa mga sandaling iyon, ang bahay na minsan kong itinuring na aking kanlungan ay tila naging isang entablado. Isang entablado kung saan ako ang bida sa isang dula na hindi ko gusto, at sila ang mga manonood na naghihintay lang sa aking pagbagsak. Ang bawat sulok ng bahay, ang bawat kasangkapan tila nagiging saksi sa unti-unting pagbabago ng kanilang pakay. Nagsimula akong makaramdam ng matinding pressure. Isang mabigat na bagay na unti-unting dumidiin sa aking dibdib. Pinilit kong paniwalaan na baka, ito ay dala lang ng aking pagtanda. Na baka, nagiging masyado lang akong mapagduda. Ang sarili ko na ang tinanong ko, Walt, matanda ka na. Baka malisyoso ka lang. Baka naman, nag-aalala lang talaga sila. Ngunit ang maliit na tinig sa aking isip hindi ito tumahimik. Ang maliit na tinig na nagsasabing may mali. May maling nangyayari. At dumating ang big task. Ang pinakamalaking pagsubok. Isang gabing hapunan. Kami ay nasa hapagkainan. Ako, si Jose, si Maria at si Miguel. Ang ilaw sa dining area ay malambot, ang amoy ng niluluto ni Maria ay kumakalat sa buong silid. Normal na gabi. Sa tingin ko. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-inuman kami ng kape, si Jose ay huminga ng malalim. Huminga siya sa paraang alam kong pinaghandaan. Isang paghinga na nagsasabing, ito na. Ang oras na pinaghandaan namin sa aming silid kagabi. Dad, nagsimula siya, ang kanyang boses ay tila sinsero at puno ng paggalang. Nag-usap po kami ni Maria. Nagtatrabaho po kayo ng napakatagal na panahon. Buong buhay po ninyo, ipinaglaban nyo ang negosyo. Karapat-dapat na po kayong magpahinga. Tinitigan ko siya. Alam ko kung saan patungo ang usapang ito. Ang puso ko ay nagsimulang bumilis ang tibok. Paano kung ilipat nyo na po sa akin ang kumpanya, formal patuloy niya. Ipangangalan ko pa rin po sa inyo. Prescott and Sons pa rin ang Prescott and Sons. Pero ako na po ang magtatrabaho. Ako na po ang hahawak sa lahat ng responsibilidad. Biglang tumahimik ang buong hapagkainan. Ang katahimikan na yon mabigat. Makapal. Pati si Miguel, na tahimik na kumakain ng kanyang dessert, ay biglang tumigil sa pagnguya. Ang kanyang tinidor ay nanatili sa ere. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tinidor. Tiningnan ko ang aking anak. Ang lalaking binuo ko ang lahat ng ito para sa kanya. At pagkatapos tiningnan ko si Maria. Siya ay nakatingin sa kanyang green beans, na tila ba ang maliliit na berdeng gulay na iyon ay naglalaman ng lahat ng sikreto ng universo. Hindi niya ako tinitignan. Isang senyales. Ang pagnanais na sumigaw, na magalit, ay bumubulong sa aking isipan. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ito ang tamang oras. Pag-isipan ko, sabi ko. 3 salita. Simple. Kalmado.
Ngunit sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot. Ang sagot ay hindi. Isang matatag na hindi. Ang hindi na iyon na tahimik, hindi dramatiko, at ganap na makatwiran iyon pala ang simula ng katapusan. Isang simpleng salita na nagpasiklab sa isang apoy na hindi ko akalain na kayang magliyab sa loob ng aking sariling pamilya. Ang aking desisyon na pag-isipan ito, isa lamang ba itong pagpapaliban ng isang hindi maiiwasang sitwasyon o ito ba ay isang taktika, isang huling pagtatangka na lumaban gamit ang aking sariling paraan? Hindi ko pa alam noon kung gaano kalaki ang babayaran ko para sa desisyong iyon. Ang aking simpleng pag-iisipan ko, ang aking tahimik na hindi sa hapagkainan iyon pala ang nagpasimula ng isang malaking pagbabago sa aming tahanan. Pagkatapos ng hapunan na iyon, tila may isang malamig na simoy ang humaplos sa bawat sulok ng bahay. Ang init na dati nararamdaman ko, kahit na ito ay pilit, ay tuluyan ng naglaho. Ang bahay. Ang bahay na apat ang silid tulugan sa Maple Ridge Drive. Ang pader na kulay krema, na dating sumisipsip ng liwanag at nagbibigay ng init, ay tila ngayon ay mas maputla. Ang mga chandelier sa sala na pinaghirapan kong bilhin, ay tila mas dim ang ilaw. Ang bawat kasangkapan ng silya, ang mesa, ang mga kurtina tila lahat ay nakakaramdam ng isang mabigat na katahimikan. Isang katahimikan na hindi payapa, kundi puno ng tensyon at hindi nasasabing mga salita. Ang mga pag-uusap. Dati-rati, kahit napilit, mayroon pa ring palitan ng mga kuro-kuro. Ngayon, ang mga pag-uusap ay naging napakaikli. Okay po ba kayo, Dad, kumain na po kayo, wala po bang kailangan simple? Direkta. Walang laman. Walang kaluluwa. Si Maria. Hindi na siya nagluluto tuwing linggo. Ang amoy ng niluluto niyang pagkain, kahit na hindi kasing sarap ng kay Elena, ay nawala na rin. Ang kusina, na dati may kaunting ingay mula sa kanyang pagluluto, ay naging tahimik at malinis. Masyadong malinis. Masyadong tahimik. Para bang isang kusina sa isang hotel, maganda tingnan pero walang buhay. At si Jose. Ang anak ko. Siya ang mas nagpapakita ng pagbabago. Nagsimula siyang gumugol ng mahabang oras sa aking opisina. Ang opisina ko. Ang aking santuwaryo. Ang lugar kung saan ko pinagpaplanuhan ang aking negosyo, kung saan ko inaalala ang aking asawa, kung saan ko binabasa ang mga lumang libro. Kapag naglalakad ako malapit sa opisina, maririnig ko ang kanyang boses mula sa loob. Malakas. Nagbibigay ng utos. Nakikipag-usap sa telepono. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang aking mga yabag, bigla siyang tatahimik. O kaya ay mabilis niyang tatapusin ang tawag. Ano yan, anak, tanong ko minsan, pagkatapos niyang magmadaling tapusin ang tawag. Wala po, Dad. Mga kliyente lang po. Tumatawag para sa Prescott and Sons Landscaping, sagot niya. May ngiti sa kanyang mga labi. Ang parehong ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nagsimula akong maging mapagmasid. Ang mga lumang mata ko, na nakakita na ng maraming panloloko sa negosyo, ay nagsimulang maghanap ng mga senyales. Mga detalye. Nagsimula akong mapansin ang mga bagay. Maliit lang sa simula. Ang mga dokumento sa aking mesa. Ang aking mesa. Ang aking personal na espasyo. Ang mga contracts, ang mga invoice, ang mga bank statements. Alam kong maayos kong inayos ang mga yon. Ngunit ngayon pakiramdam ko ay nagalaw. Isang maliit na paglilipat. Isang papel na hindi nakaturo sa tamang direksyon. Isang folder na hindi nakalagay sa dating pwesto. Tapos, ang mga sulat. Ang mga sulat na dumadaan sa mail. Ang mga nakabukas na sobre, na mabilis na dinidikit muli, ngunit ang pandikit hindi na kasing dikit. Ang mga sulat na para sa akin binubuksan bago ko pa man makita. Sinisiliuhan muli ng hindi maayos. Sinusubukan nilang itago, ngunit masyado akong matanda para maloko. Masyado na akong marami nang nakita. Bakit bukas ang sulat ko, Jose, tanong ko minsan, hawak ang isang sobrang halatang binuksan at sinaliuhan muli. Pasensya na po, Dad. Akala ko po sa amin. Nabuksan ko po, mabilis niyang sagot. Ang kanyang mukha ay walang pagbabago. Walang senyales ng pagkabalisa. Isang profesional na sinungaling. O isang anak na talagang nagkamali lang, hindi ko na alam ang totoo. Tapos, dumating ang pagbisita ni Atty. Reyes. Ang aking estate lawyer sa loob ng 19 na taon. Isang araw, nasa telepono kami sa aking opisina,
nag-uusap tungkol sa ilang lumang business contracts. Pagkatapos ng tawag, lumabas ako sa opisina. Si Jose, nakasandal sa pintuan, na parang naghihintay lang sa akin. Oh, sabi niya, masyadong casual ang kanyang tono. Ano daw po ang kailangan ni Atty. Reyes, mayroon po ba kayong problema? Ang kanyang mata ay nakatitig sa akin, naghahanap ng impormasyon. Isang predator na nag-aabang sa kanyang biktima. Mga lumang negosyo lang, anak, sagot ko. Wala kang dapat alalahanin. Ngumiti lang siya. Ang parehong ngiti. Ang ngiti na ngayon ay nakakapangilabot na. Sa bawat galaw nila, sa bawat salita, sa bawat titig naramdaman ko ang lamig. Ang pagdududa. Ang bahay na ito, na itinayo ko gamit ang aking pagmamahal at pangarap, ay unti-unting naging isang kulungan. Isang kulungan kung saan ako ang bilanggo, at sila ang aking mga bantay. Alam ko na. May nangyayari. Hindi ito basta pagbabago ng ugali. Hindi ito basta pag-aalala ng mga anak. Ito ay isang game. At ako ang target. Ang damdamin ko puno ng hinanakit. Puno ng pagkabigo. Ang pagmamahal ko sa aking anak ay unti-unting napapalitan ng pagdududa. Ng pag-iingat. Ang pag-aalala ko noon sa kanilang future ay napalitan ng pag-aalala sa sarili kong present. Sa gabi, hindi na ako makatulog. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ano ang kanilang pinaplano, gaano na ba kalalim ang kanilang paghahanda, at ang pinakamahalaga, gaano na ba ako kaunti ang oras? Kailangan kong kumilos. Mabilis. Ngunit paano ko ipagtatanggol ang aking sarili sa mga taong nasa ilalim ng aking bubong, mga taong ipinangako kong mamahalin at poprotektahan? Ang anino sa pinto ay hindi na basta anino. Ito ay naging isang halimaw. At sa lalong madaling panahon kailangan kong harapin ito. Ito ay isang Martes. Isang ordinaryo, walang gaanong kapansin-pansing Martes ng Oktubre. Yung tipo ng araw na akala mo ay lilipas lang ng payapa, pero sa huli iyon pala ang magiging pinakamadilim na araw ng iyong buhay. Kinailangan kong bumaba sa basement. Hinahanap ko ang isang kahon ng mga lumang business contracts na ipinapahanap ni Atty. Reyes. Sabi ko sa sarili ko, baka nasa asul na kahon iyon o baka naman sa kulay kayumanggi. Isang simpleng gawain lang. Isang bagay na madalas kong ginagawa sa loob ng maraming taon. Naaalala ko ang eksaktong sandali. Isa kong kamay ay nakahawak sa railings ng hagdanan. Ang isa kong paa ay nakatapak na sa pangalawang baitang. Ang aking isipan ay abala sa pag-iisip kung saan ko nga ba nailagay ang mga papel na yon, kung saang kahon. Kung sa asul ba o sa kayumanggi. At pagkatapos naramdaman ko. Dalawang kamay. Malakas. Nakadikit sa aking likuran. Hindi ko na kailangang tumingin. Alam ko na. Ang init ng mga palad na yon, kahit sa maikling saglit, alam ko kung sino. At pagkatapos noon pakiramdam ko ay bumibitaw na ang mundo sa aking mga paa. Nagbagsakan ako. Hindi ko maalala ang lahat. Ang utak ng tao, biyayaan nawa ito ng Diyos, ay may paraan para protektahan ka mula sa pinakamalalang bahagi ng isang masakit na karanasan. Parang isang pelikula na biglang pinutol ang mga eksenang hindi mo na kailangang makita. Pero naalala ko ang tunog. Ang isang malakas, bigla ang ingay. Ang tunog ng isang katawan na wala ng kontrol sa kanyang sarili. Ang pagtama ng bawat bahagi ko sa matigas na baitang ng hagdanan. Ang pagbaba. Bawat hagdan. Bawat pagbagsak. At naalala ko ang lamig. Ang lamig ng semento sa sahig ng basement nang sa wakas ay tumigil ako sa paggalaw. Nakahiga ako roon sa dilim. Ang bahagi ng aking mukha may naramdaman akong mainit na dumadaloy. Alam ko kung ano yon. Ang aking kaliwang braso matinding kirot. Hindi na ito nararamdaman ng tama. Parang hindi na ito bahagi ng aking katawan. Ang liwanag mula sa tuktok ng hagdanan isang maliit, malupit na hugis parihaba sa itaas ko. At nakahiga ako roon sa malamig na semento ng basement. Ang dilim ay lumamon sa lahat. Ang tanging liwanag na nakikita ko ay ang maliit na rektanggulo sa itaas ang bakas ng pinto na isinara nila. Ang pinto na isinara ng sarili kong anak. At ang mga salitang bumubulong sa aking isipan, hayaan na lang siyang mabulok dyan. Ang mga salitang iyon mas masakit pa kaysa sa matinding kirot sa aking braso, sa aking mga tadyang. Mas masakit pa kaysa sa lamig ng semento.
Sa sandaling iyon, ang karaniwang tao siguro ay sisigaw. O iiyak. O magmamakaawa. Pero ako si Walter Prescott. At hindi ko pa nakikilala ang karaniwang tao. Nakahiga ako sa malamig na sahig ng semento, dumudugo. Ang isang braso ko ay pakiramdam ko'y baluktot at wala ng pakinabang. Ang paningin ko ay lumalabo, parang may mga bituin na umiikot. Ang mga gilid ng aking paningin ay nagsisimula ng dumilim, na parang may dahan-dahang nagpapababa ng liwanag ng mundo. Isang senyales. Alam ko kung ano yon. Ang aking katawan ay unti-unting sumusuko. Pero ang kanan kong kamay gumagana pa. At ang telepono ko nasa bulsa ng aking damit, doon mismo kung saan ko ito palaging inilalagay sa loob ng nakaraang 11 taon. Simula nang sabihin sa akin ng doktor, Walt, sa edad mo, mas maganda kung malapit lang ang telepono mo. Sa edad ko. Ayan na naman ang mga salitang iyon. Niyakap ko noon ang salitang pagdahan-dahan. Ngayon, kailangan kong lumaban. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa lahat ng pinaghirapan ko. Hindi para sa sarili ko kundi para sa anak ni Jose, para kay Miguel. Kinuha ko ang telepono. Huwag niyo nang itanong kung paano. Ang pakiramdam ng bawat kirot sa aking katawan ay nagiging panggatong sa aking kalooban. Ang utak ng tao, kapag naintindihan na ito ang huling pagkakataon, ay tila nagkakaroon ng mga kapangyarihan na hindi mo akalaing mayroon ka. Ang aking mga daliri, nanginginig ngunit may katiyakan, ay naghanap sa screen. Naghanap ng isang pangalan. Attorney Reyes. Ang aking abogado. Ang aking estate attorney sa loob ng 19 na taon. Kailangan niyong maintindihan ang isang bagay tungkol kay Attorney Reyes. Hindi lang siya basta abogado. Si Attorney Reyes ay parang pinagsamang isang asong pitbull at isang filing cabinet. Siya ay masusi, walang kapaguran, at mayroong memorya na parang isang steel trap na ginawa para protektahan ang mga lihim ng iba. Ako at si Attorney Reyes 6 na linggo na kaming lihim na nagkikita. Simula nang mapansin ko ang mga nagagalaw na dokumento. Ang mga sulat na binubuksan. Ang paraan ng pagtingin ni Jose sa bawat pag-uusap ko na hindi siya kasama. 6 na linggo ng tahimik, maingat, at sadyang paghahanda. Ang hindi alam ni Jose, ang hindi alam ni Maria, na may ngiting porselana at mga matang mapagtasa ay na ako at si Attorney Reyes ay unti-unti nang binabago ang buong plano ng aking ari-arian. Dahan-dahan. Sistematiko. Parang isang taong nagdedemolisyon ng isang mapanganib na gusali nang hindi ito pinapansin. Ngunit hindi pa kami tapos. Mayroon pang 2 pirma na kailangan. 2 dokumento na hindi pa napipirmahan. At habang nakahiga ako sa sahig ng basement na yon, naunawaan ko ng may perpekto at masakit na kalinawan kung mawalan ako ng malay nang hindi nagagawa ang tawag na ito. Kung tuluyan akong lisanin ng dilim at mauna si Jose sa mga papeles, lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 41 taon ay mapupunta sa kamay ng lalaking kakapuwersa lang sa akin na bumagsak sa hagdanan at tinawag itong isang mensahe. Hindi na yon. Hindi na yon, anak. 2 beses na nagring ang telepono. Nagising ako. Ang unang pumasok sa aking kamalayan ay ang amoy. Amoy ng gamot. Amoy ng paggaling. Pagkatapos, ang tunog. Ang mahinang, tuloy-tuloy na tunog ng makina. Ang tunog na nagsasabi sa iyo na buhay ka pa. Isang maliit na tagumpay. Ang aking kaliwang braso ay nasa cast. 3 buto sa aking tadyang ang may lamat. Mayroon akong 8 tahi sa itaas ng aking kaliwang tainga. At ang concussion, sabi ng doktor, significant. Sa pananalita ng mga doktor, ibig sabihin noon ay grabe na to, matanda. Kailangan mo na talagang tumigil sa mga kalokohan mo. Pero nandito pa ako. Buhay. At ang unang mukhang nakita ko nang luminaw ang aking paningin, hindi ito doktor. Hindi rin ito nurse. Si Gloria Hensley. Ang kapitbahay namin sa may kabilang kanto. Siya'y 61, isang retiradong guro. Siya ang tipo ng tao na napapansin ang lahat at hindi nakakalimutan ang kahit ano. Nagbigay ka ng malaking takot sa amin, Walt Prescott, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila nanginginig, parang isang taong umiyak pero gustong magpanggap na hindi. Gloria, sabi ko, ang aking lalamunan ay parang buhangin. Paano ako? Narinig ko po, sabi niya. Nasa likod po ako ng bahay. Narinig ko po ang mga tunog. Tapos wala na.
May nagsabi lang po sa akin na puntahan ko kayo. Huminto siya sandali. Hindi po nakalock ang pinto sa harap. Nakita ko po kayo. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata. Punong-puno ng kabutihan. Iniligtas niyo po ang buhay ko, sabi ko. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang postura ay parang isang guro na nagdidisiplina. Siyempre naman. May kailangang gumawa. Lumipas ang isang oras. At pagkatapos pumasok sila. Si Jose at si Maria. Gustuhin ko mang kalimutan, ang eksenang ito ay tumatak sa aking isipan. Gusto kong maalala ang bawat detalye. Ang bawat kilos. Ang bawat ekspresyon. Pumasok sila ng sabay. Si Jose ang nauuna. Si Maria, kalahating hakbang sa likuran niya. Ang pwesto niya malapit na malapit para makaimpluwensya, pero sapat na malayo para makapagbigay daan sa pagtanggi kung sakali. Ang mukha ni Jose ay nakaayos na sa isang ekspresyon ng pag-aalala. Napaka-practice. Parang pang-acting sa isang teatro. Dad. Dad. Hindi po namin alam. Akala po namin nagpunta kayo sa labas. Hindi po namin alam na nasa basement po kayo. Hinanap po namin kayo kahit saan. Hinayaan ko siyang magsalita. Nalaman ko na kapag pinasalita mo ang mga tao nang matagal sila mismo ang maglalabas ng mga bagay na hindi nila gustong sabihin. Si Maria ang unang nag-isip na tingnan ang pinto ng basement. Talaga pong nakakahiya, Walt, sabi niya, ang kanyang boses ay parang basag na plaka. Talagang nakakahiya. Nakakabaliw po sa amin. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata na yon na sinabi ang mga salitang hayaan na lang siyang mabulok dyan. At mumiti ako. Hindi isang malambot na ngiti. Hindi isang ngiting nagpapatawad. Ang ngiti ng isang lalaki na nagawa na niya ang kanyang huling tawag. Sigurado akong nakakahiya nga, sabi ko nang may pinakamakinis na tinig. Si Jose ang unang nakakita sa kanya. Si Attorney Reyes. Nasa isang upuan sa sulok. Nakalapag ang kanyang briefcase sa kanyang kandungan. Ang mukha niyang kalmado, hindi nagmamadali parang taong walang pupuntahan at mayroon siyang lahat ng oras sa mundo. Si Jose, na nagsasalita patungkol sa kung paano nila sisiguraduhin hindi na ito mangyayari muli ay biglang natigilan. Ang kanyang mga mata ay napako sa upuang iyon. Ang upuan na hindi nila tiningnan nang sila'y pumasok. Masyado silang abala sa pag-arte ng kanilang pagdadalamhati para sa akin. Napahinto si Jose sa pagsasalita. Ang buong silid ay naging tahimik. Tumingala si Atty. Reyes mula sa kanyang binabasa at mumiti ng bahagya. Jose, Maria, mabutit dumating kayo. Ang mukha ni Jose nagbago. Sa loob ng 3 segundo, nakita ko ang pagkalito, ang pagkilala, at pagkatapos isang bagay na kamukha ng takot ng isang taong napagtantong nagkamali siya sa kanyang malaking kalkulasyon. Ano nagsimula si Jose? Bakit nandito ang abogado ko, Dad? Oh, sabi ko, habang inaayos ang aking unan gamit ang aking braso na gumagana. Pinapanatili ang aking tinig na perpektong normal. Kaibigan ni Atty. Reyes. Narinig niyang nasaktan ako. Dumalaw lang siya. Sa edad ni Walt, sabi ni Atty. Reyes, walang bakas ng ironya. At halos maputol ko ang aking pisngi sa pagpigil ko sa pagtawa. Si Jose ay tumingin sa akin, pagkatapos ay kay Atty. Reyes at pabalik sa akin. Pinanood ko ang pagbabago sa kanyang mukha parang isang mabagal ngunit mapaminsalang alon. Gaano na siya katagal dito, tanong niya. Ano ang ginagawa niya dito, ano na ang nangyari na hindi ko alam? Mas mabuting hayaan na lang natin ang inyong ama na magpahinga, sabi ni Maria, ang kanyang tinig ay mahina. At sa unang pagkakataon na nakilala ko siya, ang kanyang tinig ay nawala na ang tamis. Ang nasa ilalim nito ay hindi kaaya-aya. Sabi ni Jose. Sige na. Uwi na kami. Babalik kami bukas, Dad. Magkikita tayo bukas, sabi ko ng masigla. Umalis sila. Pinanood sila ni Atty. Reyes hanggang sa magsara ang pinto. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang briefcase. Naglabas ng isang dokumento at inilapag ito sa tray table sa harap ko kasama ang isang panulat. Handa ka na bang pumirma, tanong niya? Ang aking mga tadyang ay sumasakit. Ang aking braso ay nananakit. Ang aking ulo ay parang ginamit na bowling ball. Kinuha ko ang panulat.
Ibigay mo sa akin yan, sabi ko. Alam ni Jose na sa pagkakataong ito, wala na siyang magagawa. Alam niya na tapos na. Pero hindi niya alam ang buong kwento. Alam niya na natalo na siya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkalito. Ang pag-unawa. At ang dulo ang pagtanggap. Isang tahimik na pagtanggap. Tinanggap ko ang panulat. Ang aking kamay ay nanginginig pa rin. Pero ang aking isipan malinaw na malinaw. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ni Jose. Ang pagkalito ni Maria. At pagkatapos nakita ko ang pag-asa sa mga mata ni Miguel, na kahit wala siya doon, alam kong pinoprotektahan ko. Ang desisyon ko noon sa ospital ang tawag na yon ay hindi isang desperadong kilos. Ito ay isang plano. Isang plano na isinagawa ng may tamang pagkakataon. Ang kanilang mga salita hayaan na lang siyang mabulok dyan. Ang kanilang mga aksyon ang pagtulak sa akin. Lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Lakas na kailangan ko para muling tumayo. Lakas na kailangan ko para ipaglaban ang aking karapatan. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Jose. Ang pagkabigla. At sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang kanilang laro. Ang kanilang panloloko ay nabunyag na. Tumayo ako. Dahan-dahan. At sinabi ko ang mga salitang na gusto kong marinig niya. Mga salitang gusto kong maalala niya habang buhay. Bakit, Dad, tanong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Umiti ako. Isang ngiti na puno ng kalinawan. Isang ngiti na puno ng katarungan. Dahil narinig kita, Jose, sabi ko. Narinig ko ang sinabi mo. Narinig ko rin ang sinabi ni Maria. At napagpasyahan ko na ang isang ama na nagtayo ng pamilyang ito sa loob ng 41 taon ay nararapat ng higit pa sa mabulok sa isang basement. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang pagkawala ng lahat ng kanyang yabang. Ang pagkawala ng lahat ng kanyang mga plano. Ang laro ay tapos na. At nanalo ako. Hindi dahil sa lakas. Kundi dahil sa katotohanan. At sa isang tawag. Isang tawag na nagbago ng lahat. Ang hininga ko mabigat noon. Ngayon, mas magaan na. Ang sakit sa aking katawan ay nandyan pa, pero ang sakit sa aking puso nagsisimula ng gumaling. Nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mata. Ang pagkaunawa. At sa wakas ang pagkilala. Tapos na ang palabas. Ang kurtina ay bumagsak na. Umalis sila. Hindi na kailangang pag-usapan pa ng mahaba. Wala nang sigawan. Wala nang mga confrontation. Wala nang mga madamdaming eksena na parang sa pelikula sa driveway. Sila ang aking anak na si Jose at ang kanyang asawa na si Maria ay umalis na. Sa loob ng 2 linggo, naayos na ang lahat. Mga kahon. Isang truck na naglalaman ng kanilang mga gamit. Si Maria, siya ang nagdidikta sa lahat. Mabilis. Maayos. Parang isang general na nagbibigay ng utos sa isang strategic retreat. Tanging si Miguel ang naiwan sandali. Ang aking apo. Niyakap niya ako noong umaga ng kanilang pag-alis. Mas matagal kaysa sa karaniwang yakap ng isang 13 taong gulang. Naramdaman ko ang kanyang paghinga, ang nanginginig na paraan na nagsasabing sinusubukan niyang huwag umiyak. Lolo Walt, sabi niya, ang boses niya ay nakalubog sa aking balikat. Hindi ko po alam. Gusto ko lang pong malaman niyo hindi ko po alam. Alam ko, apo, sabi ko. Hinaplos ko ang kanyang likod. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ka magiging okay. Bumitaw siya sa yakap, tiningnan ako gamit ang mga matang iyon mga mata ng kanyang lola. Pwede po ba akong pumunta pa rin sa beranda, tanong niya. Tinitigan ko ang batang ito. Ang batang mabuti, ang batang hindi dapat napasama sa lahat ng ito, ang batang sa gitna ng lahat ng kalkulasyon sa bahay, ay nanatiling malinis ang puso. Miguel, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal. Ang berandang yan may pangalan mo na yan. Natagpuan ko ulit ang aking kapayapaan. Ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Bumalik ako sa aking tahanan. Ang aking bahay sa Maple Ridge Drive. Ang 4 na silid tulugan na aking binili noong 1988. Ang bahay na naging saksi sa paglaki ng aking anak. Ngayon ito ay muling naging akin. Sa legal na paraan. Sa puso. Si Gloria, ang aking mabait na kapitbahay, ay madalas pa ring dumadalaw. Dala niya ang kanyang mga crossword puzzle.
Naupo siya sa dating upuan ni Atty. Reyes sa sulok. At doon kami magkukwentuhan o hindi magkukwentuhan. Yung tipong komportableng katahimikan na hindi mo makukuha sa mga taong may kailangan sa'yo. Isang hapon, habang naglalaro siya ng mga salita, tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Alam mo, Walt, sabi niya, simula pa lang, may kakaiba na akong pakiramdam sa hipag mong iyon. Umiti ako. Hipag lang, Gloria. Napatingin siya sa akin, napakunot ang noo. Diplomatiko ka pa rin, no? Gloria, sabi ko, minsan mo nang sinabi sa presidente ng Lee na ang landscaping niya ay parang isang desperadong sigaw ng tulong. Totoo naman, sabi niya at bumalik sa kanyang puzzle. Napatawa ako. Ang una kong tunay na tawa sa loob ng ilang linggo. Masakit sa tadyang ko, Gloria. Pero sulit. Si Atty. Reyes. Dumadalaw pa rin siya paminsan-minsan. Hindi na tungkol sa negosyo. Kundi para kamustahin ako. Para siguraduhing maayos ang lahat. Siya ang aking trustee. Siya ang nagbabantay sa Nolan Prescott Trust hanggang sa pagtanda ni Miguel. Ang lahat ng aking ari-arian, ang bahay, ang negosyo, ang mga account, lahat iyon ay nailipat na sa pangalan ni Miguel sa ilalim ng pangangalaga ni Atty. Reyes. Ang Prescott & Sons Landscaping ang 14 na natrak, ang 32 empleyado, ang bawat kontrata lahat iyon ay nasa ilalim na ng bagong istruktura. Si Atty. Reyes ang nasa board, nag-aayos ng formal na pagbebenta sa isang private buyer. Walang bakas ni Jose. Walang bakas ni Maria. Hindi sa mga dokumento ng bahay, hindi sa paglipat ng negosyo, hindi sa mga financial accounts. Lahat ay nakaayos para sa kapakanan ni Miguel. 41 taon ng pagtatrabaho. Bawat halaga, bawat pagod, bawat dolar lahat ay nalihis, malinis, at permanente. Hindi ko agad sinabi sa kanila. Alam ko. Pero pakinggan niyo muna ako. Bumalik ako sa bahay noong Huwebes. Umupo ako sa aking paboritong armchair. Tinanggap ko ang tsaan na inaalok ni Maria na may pasasalamat sa aking mukha. At pinakinggan ko si Jose na nagkukwento tungkol sa mga pagpapabuti na naiisip niya para sa kumpanya. Tumango ako sa mga tamang sandali. Sinabi kong, interesting, 2 beses. Uminom ako ng tsaa. At naisip ko, hayaan na natin sila. Hayaan natin silang mabuhay sa ilusyon ng Huwebes. Kung saan ang lahat ay tila magiging maayos pa rin. Dahil darating ang Biyernes. At sa Biyernes ayoko silang biglain. Gusto ko silang makita. Gusto kong maramdaman nila ang bigat ng kanilang ginawa. Nang Biyernes ng umaga, 10:00 ang usapan namin ni Atty. Reyes dito sa bahay. Dumating siya ng 10:00 na may 5 minuto, yon ang ugali ni Atty. Reyes sa loob ng 19 na taon ko siyang kilala. Maaga para maging handa, hindi masyadong maaga para magmukhang sabik. Nandoon na ako sa sitting room. Sina Jose at Maria nasa kusina pa. At tinawag ko sila na may pinakakalyado at pinakamadaling tinig. Jose, Maria, pwede ba kayong pumasok dito, tawag ko. Nandito si Atty. Reyes. Kailangan nating pag-usapan ng ilang bagay. Narinig ko si Maria na may ibinulong kay Jose. Narinig ko si Jose na sumagot, stay calm. Pumasok sila ng sabay. Tiningnan ni Jose ang briefcase ni Atty. Reyes na nakabukas na sa coffee table, mga dokumento na maayos na nakasalansan. At may nagbago sa likod ng kanyang mga mata. Isang bagay na parang gusaling nakikita mo sa segundo bago sumabog ang demolition charge at bago bumagsak ang mga pader. Still standing. Tapos na. Maupo kayo, sabi ko nang may ngiti. Pakiusap. Umupo sila. Si Atty. Reyes ay hindi dramatikong tao. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy. Hindi siya nagpapaliwanag ng sobra. Ipinipresenta niya ang mga katotohanan. Malinaw. Kumpleto. Walang pag-aatubili. At walang interes kung ano ang mararamdaman ng pasyente. Nagsimula siya sa estate restructuring. Ipinaliwanag niya sa simpleng lengguwahe na ang aking mga pangunahing ari-arian, ang bahay, ang negosyo, at ang mga kaugnay na financial accounts ay nailipat na, epektibo noong gabi ng aking pagka-ospital, sa mga istruktura ng Protective Trust. Ipinaliwanag niya na ang mga paglipat na ito ay ginawa ayon sa aking malinaw na recorded instruction.
Ipinaliwanag niya na si Jose at Maria ay tinanggal na bilang mga beneficiary. Ipinaliwanag niya na si Nolan Prescott na ngayon ang pangunahing beneficiary ng Nolan Prescott Trust, na pangangasiwaan ng independyente hanggang sa si Nolan ay maging edad legal. Inilapag niya ang mga kaugnay na dokumento sa coffee table. Itinulak niya ito papalapit kay Jose at Maria at ipinag-krus ang kanyang mga kamay. At pagkatapos ang silid ay naging napakatahimik. Si Jose ay nakatingin sa mga dokumento. Nakatingin siya na parang ang utak niya ay tumatanggap ng impormasyon pero aktibong tumatanggi na iproseso ito. Parang computer screen na nag-freeze. Ang mukha ni Maria isang bagay na hindi ko kailanman nakita. Ito'y naging ganap na tahimik. Walang ngiti. Walang init. Walang pagganap. Tila lahat ng kanyang mga maskara ay sabay-sabay na nawalan ng silbi. Hindi ko nagsimula si Jose. Tumigil. Nagsimula ulit. Dad, ano to? Medyo self-explanatory naman, sabi ko. Hindi mo magawa to. Tumingin siya kay Atty. Reyes. Hindi niya magagawa to. Mayroon akong recorded call na may timestamp bandang 10 oras 47 minuto ng gabi ng insidente, kung saan malinaw at sa sarili niyang desisyon na ibinigay ni Walt ang kanyang mga instruksyon, sabi ni Atty. Reyes. Mayroon din akong pirma niya sa mga pangunahing dokumento na nakuha sa ospital 2 araw pagkatapos, may 2 independent witnesses at isang notaryo. Tumigil siya. Inaasahan ko ang isang competency challenge. Naghanda ako. Si Jose ay nakatitig sa kanya. Inaasahan niyo lumingon siya sa akin. Dad, tingnan niyo po ako. Tiningnan ko siya. Ang aking anak. 53 taong gulang. Nakaupo sa parehong silid kung saan siya nagbukas ng mga regalo noong bata siya. Kung saan siya umupo sa harap ko pagkatapos ng libing ng kanyang ina at umiyak hanggang sa wala nang matira. Ang aking anak na naglagay ng kamay sa aking likod sa tuktok ng hagdanan at gumawa ng isang desisyon na hindi na mababago. Bakit sabi niya? At sa isang iglap lang, isang iglap na walang pagtatakip, hindi siya nagpapanggap. Ito ay isang tunay na tanong. Raw. At tunay na nalilito. Parang hindi niya talaga maintindihan kung ano ang mali. Humugot ako ng hininga. Dahil narinig kita, Jose, sabi ko ng mahina. Narinig kita. Nang lumakad ka palayo. Narinig ko ang sinabi mo. At narinig ko rin ang sinabi ni Maria. At napagpasyahan ko, pagpapatuloy ko, na ang lalaking nagtayo ng pamilyang ito sa loob ng 41 taon gamit ang kanyang mga kamay ay nararapat ng higit pa sa mabulok sa isang basement. Tumayo si Maria. Tumayo siya nang bigla na umugit ang silya sa sahig. At sa isang sandali, tiningnan niya ako na parang mayroon siyang sasabihin na susunog sa wallpaper. Nakikita ko ang pagbuo noon. Ang lahat ng pinaghirapang tamis na naglalaho na parang hamog sa araw. Nagpapakita ng kung anuman ang laging nasa ilalim nito. Pero hindi niya sinabi. Tiningnan niya ako pagkatapos ay si Atty. Reyes pagkatapos ay ang mga dokumento sa mesa. At lumabas siya ng silid. Isang sandali pa, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harap. Hindi gumalaw si Jose sa mahabang panahon. Pagkatapos, napakababa niyang sinabi, paano si Miguel? At ang tanong na yon, ang isang tanong na yon na sinabi sa partikular na tinig na yon, ay ang unang tapat na bagay na narinig ko mula sa aking anak sa loob ng 3 taon. Si Miguel, inalagaan ko, sabi ko. Mas higit pa sa iyong alam. Mas higit pa sa alam niya sa ngayon. Bahagya akong yumuko. Ang batang iyon ay umupo sa akin sa hiyain sa likod ng 2 taon at kinausap ako na parang ako ay isang taong nararapat kausapin. Kahit ano pa ang mangyari sa pamilyang ito, si Miguel ay magiging okay. Napahawak sa mukha niya si Jose. Hinayaan ko siyang manatili roon. Nasa labas na sila ng bahay ko sa loob ng 2 linggo. Hindi ko ito gagawing mas madrama kaysa sa tunay na nangyari. Walang mas malalim na pag-unawa. Walang paglalambing. Wala ganap na wala. Tanging mga kahon at isang truck na naglilipat. At si Maria, nagdidikta sa buong operasyon na may kahusayan ng isang taong nagsasagawa ng isang estratehikong pag-atras. Niyakap ako ni Miguel sa umaga ng kanilang pag-alis. Mas matagal kaysa sa karaniwang hinahayaan ng isang 13 taong gulang na bata. At naramdaman ko ang kanyang paghinga, ang nanginginig na paraan na nangangahulugang sinusubukan niyang huwag umiyak.
Lolo Walt, sabi niya sa aking balikat. Hindi ko alam. Gusto kong malaman niyo na hindi ko alam. Alam ko, sabi ko. At iyon ang isang dahilan kung bakit ka magiging okay. Bumitaw siya, tiningnan ako gamit ang mga matang iyon, mga mata ng kanyang lola. At sinabi niya, pwede po ba akong pumunta pa rin sa beranda? Nakauwi na ako. Bumalik sa aking tahanan sa Maple Ridge Drive. Ang bawat sulok dito ay muli kong naramdaman na akin na. Ang aking paboritong upuan, ang aking opisina, ang aking hardin, lahat ay naghihintay sa akin. Ang aking pangalan ang muling nakaukit sa mga dokumento. Ang aking buhay nagsimula na ulit. Si Jose at si Maria, sila ay wala na. Isang malungkot na pagtatapos, ngunit isang kinakailangang pagtatapos. Ang tanging liwanag na nananatili, ang tunay na mana, ay si Miguel. Ang batang iyon, ang aking apo, ay madalas pa ring dumadalaw. Naupo siya sa beranda kasama ko. Nagkukwentuhan tungkol sa baseball, sa kanyang mga pangarap. Ang mga mata niyang iyon, mga mata ni Elena, laging puno ng pag-asa. Lolo Walt, sabi niya minsan, habang pinagmamasdan namin ang hardin. Nagsisisi po ba kayo? Napangiti ako. Isang tunay na ngiti. Ang tanging pinagsisisihan ko lang, apo, sabi ko, habang tinitingnan ang lupang ito na pinaghirapan ko, ay ang hindi ko pagtawag ng mas maaga. Pag-isipan niyo ito. Ang mga taong sumusubok na ibaon kayo madalas, iisa lang ang kanilang binibilang. Ang inyong pagod. Ang inyong pighati. Ang paniniwala niyo na dahil sila'y pamilya, mabuti ang kanilang layunin. Ang hindi ninyo pagiging handa. Ang hindi ninyo pagkakaroon ng numero ni Atty. Reyes sa inyong telepono. Kaya't magtanong kayo sa inyong sarili, bago kayo matulog ngayong gabi, sino ang nasa inyong tabi, sino ang sasagot sa tawag niyo, kahit hating gabi na, sino ang makakarinig sa inyo, kahit sa pinakamadilim na sandali. Sapagkat kapag ang pinto ay nagsara at ang ilaw ay nawala at ang malamig na sahig ang tanging inyong nararamdaman, iyon lang ang numerong mahalaga. Ako si Walter Prescott. Ako ay 67 taong gulang. Bumagsak ako at ako ay muling tumayo.